Alright, so ang topic natin ngayon is funds switching to AIA Elite Funds. So ginawa ko itong deck na to for training purposes. Wala nga yan sa akin. Pero nirecord naman natin. Yun. Tsaka sinend ko na sa kanya. So, dinrate ko itong slides na to for training purposes. And at the same time, actually Miss Jean requested na, kunyari kaharap ko si client, paano ko kung gusto kong parang i-orient kung bakit maganda. No? So, you can use this as an option. No, I think 10 slides lang naman ito kung bakit. Ganon. So, pag-usapan natin ngayon yung elite funds natin or yung global funds ng AIA. Sisimulan natin for me to, and this is for general knowledge, and let's compare investing globally ngayon tsaka investing locally. So, kinompare ko kung, yun nga, bakit ka mag-i-invest sa global funds ng AIA ngayon? And medyo unfortunate, pero ito talaga yung reality. Pag nag-invest ka sa PSEI or sa index, Philippine Stock Exchange Index, 30 companies lang siya yung bumubuo ng index na yun. Comparison sa S&P 500, maging sanay na kayo sa mga ganitong terms to. S&P 500 is the top 500 companies in the US. So doon, 500 companies yun, tapos different sectors, mas wide sila. No, dito usually property, banking, yung industries in the Philippines, di ba? Consumer goods. Sa abroad, may mga technology, may mga mining, ganyan. No? So, mas wide yung industries. So meaning, ang daming sectors na pwedeng humatak paangat ng market. Yun yung reason. Number two, small developing markets like the Philippines, we feel the market swings easily due to foreign fund sell-offs and pull-outs. Ito yung challenge talaga ng Pilipinas. Maganda maintindihan natin to. If gusto nyo sa buhay at sa puso, i-replay nyo na i-replay itong recording na to. Ito yung nangyayari sa Philippines, kaya bumabagsak. Maraming pumapasok, o once in a while, especially pre-pandemic, may mga pumasok na investors sa Philippines. Lalo na nung naging investment grade tayo, panahon ni Pinoy paakyat. Diba? Naging investment grade tayo, maraming nagpasok na foreign investors dito ng pera sa stock market natin. Ang challenge, kapag nagkaroon ng political unrest or geographical unrest or recession, whatever, hindi lang sa Philippines but also sa Asia, at kapag gumanda ang, let's say, US, ganun daw kasi, no? So pag gumanda ang US, pag may fear sa market, natutunan ko to hindi lang dito sa AIA. Pag may fear sa market, ang tendency ng mga foreign investors bumalik sa US or sa mas stable na economy. So kapag nangyari yun, ipo-pull out nila yung funds nila sa Philippines, babagsak ulit, bumabagsak yung stock market. Ganun yung nangyayari. Kasi ang investors natin, puro foreigners. Kukonti pa rin yung Filipino investors locally. Yun yung biggest challenge. No? In fact, ngayon pa, kapag nag-i-invest rin yung mga Pilipino abroad, lalong na aapektuhan yung market natin. So yun yung sinasabi na market swings. Dahil ang small lang tayo, ang liit lang nung capitalization natin, pag nag-pull out ang foreign investors, nararamdaman natin siya. Gaano ka small? Mayroon ako nakita kanina na share. Hindi ko maalala kung sinong friend ko nag-share sa Facebook, tapos ginrab ko na lang siya. Gawa ko ng video to. Yung trading volume ng Vietnam is already $1 billion per day. Tayo, $0.1 billion. Times 10 si Vietnam sa Philippines. So meaning, ganun kaliit ang Pilipinas. Ang nag-i-invest sa Pilipino at sa Pilipinas, mga Pilipino, puro mga foreigners pa. So kapag umalis ang foreigners, apektuhan talaga tayo. Kaya hindi tayo makarecover actually. Alright? Number 3 is political risks and currency risk. So, usually talaga nag-devaluate ang Philippine peso versus dollar. Yun talaga yung trend. Halos hindi na makabawi na mas malakas pa si peso sa dollar over a long period of years. So, yun yung challenge. Kapag nag-invest ka sa peso, pwede pa siya mag-devaluate. Kasi kumita ka ng 10%, pero na-devaluate ng 10% yung peso, parang hindi rin kumita yung pera mo. This is a global scale. Alright? And then, lastly, historical returns, S&P 500 has averaged 9 to 10% annually talaga over a long period of time. Si PSEI,
nag-remain pa rin tayo sa 2013 level. Paano ko nasabi yun? Pumasok ako rito sa AIA 2013, around 6,000 na rin halos yung ating index. So, di ba, until now, ganun pa rin. Although ang positive doon is, kung ngayon ka magpapasok, kunyari magbenta ka ng VUF, kung ngayon ka magpapasok, in reality, medyo mababa siya talaga. May choice. Hindi mo lang alam gaano kabilis or gaano kalaki yung iaangat ng Philippine market. Yun lang yung risk. Alright? So, unlike abroad, globally, no, is naka-spread out siya. So, ito yung slide na pinapakita ni Karin specifically, no, sa mga clients niya. No, ito yung performance ng ating elite funds. Oh, wait, balik ko lang. No, performance ng elite funds versus sa legacy funds natin. Pag sinabing legacy funds, by the term legacy, matanda na. Di ba? Ganun. So, matagal na fund. So, 2024 fund performance, kung mapapansin nyo, lahat ng mga elite funds, alright? No, elite, either USDN or PHP, better performing, alright? Rather than compared to the legacy balance funds, which is just performing about 2%. Kahit kumita, nag-perform, maliit pa rin. So this alone, if you can show your clients, whether bagong kliyente ito, dun sa may mga VUL license na. Now, kung magbebenta kayo ng bagong fund, let's say Golds Protect, wala namang iba, tsaka Money Tree, di ba yun yung mga natitira nating VUL after November 7. So, pag pinapili nyo sila, pakita nyo lang to, parang ang laki talaga ng chance na sa peso ka, or elite ka, or kumbaga global ka. Diba? So meaning, yung mga old funds talaga, parang hindi na talaga sila nagpa-perform ng maigi. Bakit? Wala na masyadong pumapasok na pera doon. In fact, ngayon, moving forward, wala na talaga. No? So, tapos naglilipat pa yung iba. From the old funds, nililipat sa bagong funds. Yun. So, kailangan lang ma-inform natin yung kliyente natin about that. Then, highlight lang natin si AIA na ang nagmamanage ng fund natin, lalo na the global funds, is the AIA Investment Management Company sa Singapore. Alright? Expertly managed na siya. Na napakalaki ng ating holdings. Diba? 244 billion ang ating assets under management. No? Tapos yan, 18 markets tayo, etc. So this is a discussion about AIA-IM. And then, ang gusto kong ma-highlight dito is ganito, yung investment principle ng AIA. Number one, invested tayo sa global companies. Number two, you have access to new economy stocks. Hindi lang yung mga traditional stocks. Like, yun nga, mga Zoom, di ba? Amazon, Alphabet, which is the owner of Google, Meta, which is Facebook, Tesla. Mas talagang global talaga yung business nila. So dahil pumasok ka lang dito, peso ang pera mo, hindi mo na kinonvert sa dollar, nakabili ka na ng mga stocks dito basically. So ganun siya. And then lastly, diversification. Diba? So, kasi nga, dahil naka-fund naman siya, hindi lang isang company yung binibili mo. Mas lesser yung risk na maiwanan ka o bumagsak at hindi ka makarecover. Mas naka-spread. Right? So still, bakit important ang diversification sa insurance? Kasi insurance nga tayo, hindi tayo investment. So ibig sabihin, pag naglagay ka ng pera rito, gusto mo, let's say bumili ka ng insurance na VUL, hindi maubos yung pera mo dahil sobrang volatile ng market. So kung hindi siya ganun ka-volatile, diversified siya, malaki yung chance masustain niya yung insurance policy mo. Still, insurance pa rin ang usapan. Alright? And then, ito, gamitin nyo lang yung slides na to para ipakita na ito yung mga different investment companies na partner ni AIA. Diba? So, kunyari, pag Global Quality Growth Fund, si Bailey Gifford ang nag-handle, Wellington Management kapag multinational funds, and then ang pinakasikat sa lahat, that if you do your research, is BlackRock. I-highlight lang natin si BlackRock. Si BlackRock ay merong $7.32 trillion assets under management. Yun yung AUM. So, ibig sabihin, ganun karami yung funds na hinahawakan nila at nagtitiwala sa kanila. Pangalawa, si BlackRock, malakas siya sa fixed income, meaning the more conservative funds, mga bonds. So, ibig sabihin, tignan nyo ang daming pera na nasa
bonds din. Ibig sabihin, hindi kailangan laging equities. And that's the reason why magandang partnership ng AIA si BlackRock. Kasi nga insurance company tayo. Hindi tayo investment company naman na talaga magpalago ng pera. Nandun tayo sa ma-preserve yung value ng pera. Yun ang goal natin. Alright? So yun yung gusto nating ma-highlight lang dito sa slide na to. So, ang gusto ko lang i-highlight, no, and because I did my research, right? Based on research, a diversified portfolio usually performs or outperforms the all-stock portfolio in the long term. Maybe in the short term, kung sa stock market ka lang, puro sa stocks ka, meaning puro stock market lang ang binibili mo, pwedeng mag-perform ka better kasi ang laki ng kinita. Pero after a few years, bumabagsak din yan, nagdi-negative din yan. So, unlike kapag naka-diversified ka, ibig sabihin may bonds ka at may stocks ka. No, in basic explanation, kapag sinabing diversified, may equities, which is yung mga companies, may bonds, which is yung mga guaranteed na returns. Alright? Usually, nagpa-perform yun better than puro stock market lang. So, yun ang investment principle ng AIA Investment Management. Doon na tayo ngayon papunta. Kesa, nandito tayo sa Pilipinas lang nag-handle. And, now, ito yung, kung pipiliin niyo yung AIA Elite Adventurous Fund, for example, ito yung hatian niya. So, adventurous, so talagang aggressive. So, kahit adventurous at aggressive, 90% lang yung nasa equity, may 10% pa rin na fixed income. So, pakita mo kay client mo na hindi natin sinusugal lahat sa equities which is very volatile. Alright? Kapag balanced fund, which I highly suggest to most of you, unless sobrang aggressive si client nyo, mag-balance na lang. 60% lang yung equity, 40% fixed income. So meaning, yes, mas skewed towards mas malaking returns, pero marami pa rin yung fixed income. Kaya nga mababa yung admin fee. 100. No? In fact, kaya talaga mas mababa. Actually, kaya mas mababa globally sa global funds. Kasi basically, nakikiride ka na lang. Meaning, minamanage na nila yan, pinasok lang natin yung pera natin doon. Unlike pag sa peso, dito sa Manila, nag-hire pa tayo ng fund manager. So may gastos yun. May pasweldo ka doon. Ganon. Alright? Kaya mas tipid actually sa global. Tapos kapag conservative, 30% may equity pa rin. Hindi po rin conservative. Fully ka bonds na lang. So dapat nag-i-stock market ka pa rin. And AIA does it for you. So yun yung maganda rito. No? Whether VUL yan na regular pay, which is Goals Protect, or monetary yan, di ba? Yan yung pwede nyo ipakita. Pwede nyo ipakita itong slide na to. Itong slide na to, sobrang important ito. Pag nag-present kayo ng VUL. Actually, nandoon din yan sa fine print ng proposal. Sinamarize ko lang for you guys. Doon ko rin yung kinuha. Ginamit ko sa new client. Oo, sa new client. Nag-withdraw siya for yung talo niya sa mga old fund. Yung malit lang, pero ang galing niya explain. Kasi dito sa new clients, kasi papakita mo, mag-invest sa'yo din ka rin. Tinalo na nga ako ng dati. So, pinakita ko yan. Ito yung tamang investment principle. Sabihin na natin na kaya na tayo nag-write sa AIA Investment Management, global na. Kasi yun yung investment principle nila di ba? Na diversified, tapos global portfolio, no, ganon. So, tama. No? So, actually, yung slides na yun, kinreate ko yun sa video ko, explaining global funds, which is for new clients. Ngayon, ini-explain ko lang na kapag magpa-fund switch ka, ito rin yung gagamitin mo, the same din. I-explain mo kasi kung bakit ka kailangan mag-fund switch. Pero in fact, dun sa mga walang existing monetary clients, mapapakinabangan nyo rito. Kasi ito talaga yung, ang didiscuss ko ngayon is general understanding about our VUL. Alright? Kasi guys, expect nyo na kung gusto nyo tumaas yung benta nyo, madoble, kailangan may VUL portfolio rin kayo No, dapat mayroon din talaga. Tuturuan lang namin kayo kung paano tama. Alright? Okay. Ito rin yung ating Global Elite Funds. Iyabang na natin as of December 2024. Alright? Nasa first quartile ranking yung ating Adventurous Fund. Ibig sabihin, yung first quartile, ano ba yung quartile? 25%, di ba? So nasa top 25% ng lahat ng funds. Alright? Lahat ng global funds, AIA. Alright? Ito naman, sa balance natin, first quartile ranking din, and then conservative natin, nasa second quartile tayo. So mga nasa top 50% pa rin or top 25% yung first quartile. Alright?
Okay, wait. Sorry, ba't ganun? Bumalik. Okay, now, kung magbebenta tayo ng money tree, so as we all know, or dun sa mga hindi pa nakakaalam, we have a money tree na Global Dynamic Income Fund. If you are fund switching your old money tree clients to this new fund, bakit? No? So yung old money tree clients, guys, for the information of the new ones din, dati ang money tree, nagpasok ka, para ka lang nagbumili ng stock. Pag umangat, kumita ka. Pag bumaba, lugi ka. Alright? Ngayon, since actually napakaganda nito, I like this move dahil nga ang insurance company, hindi tayo investment company. So dapat meron tayong ibang proposition. Ang proposition natin is, we want to preserve the value of your money. So dito ang maganda, na may potential dividends na makukuha every quarter. So pag umangat ang unit price, kumita ka. Pag bumaba, yes, pwede kang malugi. Pero aside from that, may quarterly dividends potentially. Alright? So which is last September 15, 2025, nag-release ng 5.53% annualized dividend. Pag sinabing annualized, hindi yan yung kunyari may 1 million ka, hindi agad times 5.53 last September. Yun yung in-annualize mo, kinompute siya. May computation siya annually. In actual dividend rate, it's 1.36%. So meaning kung may 1 million ka, nagkaroon ka ng dividends na 13,600. Alright? Bakit hindi siya 1.36 times 4? Kasi nga third quarter na siya. May ganun eh. So hindi mo talaga siya mamumultiply, no? Hindi siya ganun imumultiply. Kasi third quarter na siya. So you cannot compute, no? May iba siyang computation. Parang 9 over 12. May ganun something. No? So it's harder to compute exactly. No? But around that level. So parang pinaka-shortcut mo, pag may 1 million ka, may 13 ka. Oo, ito yon. Tignan nyo yung, ang maganda dito sa table na to, pinakita na yung dividend rate. Right? Now, hindi possible na umakyat o bumaba yung fund. Example, ito, pakita ko sa inyo. Maganda to. Noong March 13, 2024, 0.0176 yung unit price. Bumaba siya actually, naging 0.01420. So in fact, dito, kung naglagay ka ng 1 million, bumaba yung amount mo. Sa dating money tree, wala, tenga ka, sad ka kasi mababa yung amount. Dito, kahit bumaba yung amount, nag-dividends ka naman ng 1.26, which is 12,000. Diba? Nag-dividend ka ng 12,000. Tapos from 0.14, medyo nag-stagnant last year, 0.014 lahat. Ngayon, no, umakyat siya, naging 0.015, naging 0.016 na. So actually, kung pumasok ka noong March 2024, maglugi ka pa rin eh. Diba? Lugi ka pa rin kasi 0.17017 yan eh. Pero, nag-payout ka na ng so many times ng 2 taon. Na-enjoy mo na yung ano. Na-enjoy mo na. Alright? So, ang isa kong explanation dito is, lalo na sa money tree, kahit down ka dito, kunyari down ka pa ng 0.001 eh, parang 1,000, down ka ng 1,000, 1.6. Pero dahil nag-payout ka na ng 4 times or ng 7 times, kahit na i-withdraw mo yan, withdraw mo, negative ka. Let's say yung 1 million mo, naging 980,000 na lang. Lugi ka ng 20,000. Pero dahil nag-payout ka na ng 12,000, 13,000 ng so many times, net positive ka. Yun yung maganda sa bagong money tree ngayon. Alright? Binabalik na sa'yo unti-unti yung investment mo. Again, this is only applicable, itong discussion na to, the Global Dynamic Income Paying Fund sa money tree. Sa Goals Protect, hindi ito kasama. Alright? Pero they have the same fund, ha? Yung elite funds din siya. Alright? Kumbaga parang si AIA Investment Management, Singapore na rin, ang nagdi-discuss nun. Or ang nag-manage nun. So yun lang. And then of course, bandang dulo, last slide, iyabang lang na natin no, na ang price return comparison last year, umangat yung pera natin, yung invest mo ng 13%, other companies is mas lower. Ganon din yung annualized dividend rate. No, last year, around 4.88% yung naging performance natin, other companies a bit lower than us. So, ibig sabihin, AIA fund is being managed properly, especially nga yung mga Global Dynamic Income Fund. Yun lang, no? So, ang suggestion ko, if you can afford, buy a money tree kahit yung pinakamababa 125,000. Para lang may quarterly ka na re-receive. Tapos, gaganahan ka magbenta sa kliyente mo. Uy,
no, meron pala tayong ganito, may nare-receive tayo na ganyan. Alright? So yun lang po. Questions?